Bumuweltang prosekusyon sa payag ni VP Sara na maaaring makakuha ng gunman sa halagang 5,000 piso. Nabanggit yan ng bise para bigyan diin ang talamak umanong gun violence sa bansa. Live mula sa Batasang Pambansa, nangungun sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, anong sinabi ng prosecution team sa payag ni VP Sara? Yes, Jiggy, hindi nga maiwasang magtanong ni Bicol Soro Party List Representative at House Prosecutor Terry Ridon kung itong 5,000 piso rin ba yung halagang igagawad ni VP Sara doon sa pagkontrata o pagkausap nga nung papatay kina Pangulong Bongbong Marcos. Yan pa naman mismo yung katatapos lang na ipresentang artikulong tinalakay ng prosekusyon doon sa impeachment trial nga ng bise nitong mga nakaraang araw. At giit pa nga ni Ridon doon sa usapin ng extrajudicial killings o EJ case malinaw na documented yung mga nakahaing kaso sa International Criminal Court kung bakit nakakulong ngayon at nililitis ang ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay nga nung kanyang madugong war on drugs. At para naman kay Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong mukhang kabisado na ng bise yung mga issue na may kaugnayan sa karahasan at patayan. Kaya hindi raw maiiwasang itanong ng taong bayan kung paano nalalaman ng bise yung mga ganitong detalye sa pag-hire ng gunman. Narito yung pahayag ni Congressman Terry Ridon at Zia Alonto Adyong. With respect, I think the Vice President has a violent mind. Hindi ba? She's being prosecuted today on threats. The last thing I think any person being investigated on threats to do would be to talk about threats, no? At yun exactly yung pinag-usapan na naman po niyang muli. Yung pong contracting a killer for 5,000. Ayaw ko sanang tanggapin ng ating Vice Presidente ay mukhang meron siyang mga mastery doon sa patayan, sa kalsada. No? Pagdating sa kaharasan, violence, I do not want to consider her having this knowledge and this mastery. Pero the opposite speaks otherwise. Siya po mismo ang naglalatag. Ang Jiggy, wala pa ngang sagot yung si VP Sara kaugnay dito sa mga pahayag ng mga kongresista. At kasalukuyan nga po nasa The Hague ngayon si VP Sara sa Netherlands para nga bisitahin yung kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong sa ICC. Jiggy. At Marian, anong asahan sa pagpapatuloy ng impeachment trial lalo ngayon na inaprubahan na ni PBBM yung pagbubukas ng kanilang tax records? Jiggy, tatlong witness nga yung nakatakdang magbigay ng testimonya sa impeachment trial ni VP Sara sa susunod na linggo nga yan, simula sa August 3 at kabilang ng ariyan yung dalawang state auditor mula nga po sa Commission on Audit at yung director ng House Legislative Information Resources Management Department. At ayon nga kay Lead House Prosecutor at Batangas, Representative Jervy Luistro, nakatuon yung mga susunod na pagdinig sa pag-audit nga ng COA sa higit 612 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education noong kalihim pa nga nito si VP Sara. Nauna na ngang ipresentang witness Jiggy nung prosekusyon yung dalawang retired land bank branch managers. At kung babalikan natin, Jiggy, nabanggit nga nila na unusual o hindi raw pangkaraniwan yung higit kalahating bilyong pisong in-encash noon ng mga opisina ni VP Sara. Pero hindi rin ito illegal. Pero gate nga ng prosekusyon yung natunghayan nating mga testimonya kahapon mula doon sa mga dating land bank branch managers ay appetizer o patikim pa lang. In-establish pa lang kasi dito, doon galing nga mismo sa National Treasury o pondo ng bayan yung mga in-encash na pera bilang confidential funds ni VP Sara. Abangan daw sa susunod na linggo kung paano nga mailalatag yung umano'y pattern ng maling paggamit ni VP Sara sa kanyang confidential funds. Samantala, Jiggy, yung binabanggit mo nga na mga isinumiting dokumento ngayong araw mula nga sa mga bangko, BIR o tax records at yung AMLAC records ng mga kasawang Duterte Carpio, gagamitin po yan ng prosekusyon doon pa sa pinakahuling article na kanilang ipipresenta. Ito nga yung unexplained wealth o yung hindi umano maipaliwanag na yaman ng bise at hindi nito pagdedeklara ng kanyang mga ari-arian sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALE. Yan muna ang latest. Dito sa kamera, balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.